May nagtanong sa akin, ang laki ng interest nila, 6,000 ang loan, tapos 9,000 babayaran sa 14 days. Grabe, dapat tignan ng government natin. Grabe ang ola na yan. Hindi makatao. Laki ng interest, tapos pag hindi nakabayad, mamamahiya. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakagandang topic po nito. No? Ito ho yung tungkol sa mga abusadong online lending apps, no? Meron naman ho ano na yan, naglabas ng, actually, ang naglabas ho ng memorandum is ang ating BSP, okay? Tapos, pina-implement po sa SEC, okay? Ano yan, tawag dito, kung di ako nagkakamali, 2021 po gumawa na memorandum ang BSP. Ang SEC naman po is pina-implement yan 2022. So matagal na ho siyang memorandum, no, na meron na tayong ceiling on interest rate. Okay, kasi kaya ho yan binigyan o nilagyan ng ceiling on interest rate kasi yung ating usury law is suspended. Kasi ang usury law po natin, sila po yung bibigay kung mga anong interest rate ang dapat. Okay? Sila naglalagay ng ceiling, naglalagay ng cap. Okay? Kaya lang suspended na nga no? So, ngayon, si BSP po kasi, ang body na po pwedeng magpa-implement niya, ang gumawa ng mga cap. So, nung ginawa niya na BSP, pina-adapt niya ngayon para ma-implement SEC na ginawa naman po, okay? So, sabi nyo nga yung yung 6,000 pesos po ninyo, naging 9,000. So, that's 3,000 pesos in 14 days. So, ibig sabihin po, ang interest nyo in 14 days, 50%? Ba, grabe naman ho yan. Sobra-sobra ho yan. Tapos, parang lumalabas po, ang per day niyan is 3.57? Tama ba? 3.57. O, parang 3.57 nga po. Per day. Which is sobra-sobra po. No? Hindi ho tama yon, no? Kasi, doon po sa ginawa memorandum po ng BSP na inadapt po for implementation ng SEC, yung ceiling on interest rate po, no? Ang sabi po doon, ang total effective, ang effective interest rate lamang po is 15% per month. 15% per month. Okay, kung yung sa inyo po is 14 days lamang po, so dapat yun divided by 2. Doon sa 15%, so 7.5 lang po dapat. Diba? Percent. Yung kabuuan. So sobrang laki ho niyan. No, hindi ho na makatao yan. Kaya nga ho, ginawa na ng memorandum ng BSP yan eh. Kasi naaabuso masyado. Yan ho yung nasilip, no? Itong mga abusadong online lending apps na to, no? Actually itong ceiling on interest rate na to, yan, tawag dito yung across yan sa financing, tsaka lending, tsaka po sa kanilang mga online lending platforms, no? Sa kanila po yan pina-implement. Okay, so yun po yung maliwanag na kautusan dun sa ceiling on interest rate. Bukod po doon sa 15% per month, okay, maaari lamang pong magdagdag ng 5% per month, no, doon sa penalty. No, kasi ang nangyayari po dito sa mga abusadong online lending apps, kung magkano gusto nilang ilagay na penalty, magkakarga sila ng penalty. Okay, which is hindi naman ho tama kasi hindi na ho makatao. Kagaya ho nangyayari, di ba ngayon? Sa inyo lang ho, example nakahiram kayo 6,000. So, 3,000 ang dinagdag, so 9,000 in 14 days. O sino, di ba? Hindi ho makatao talaga eh. No, anong talagang kumbaga nangyayari is inabuso kasi nga wala na yung usury law. Nakasuspend kasi siya. So, yun yung nakitang butas.
O kaya ngayon, ito si BSP tsaka si SEC po, nag-implement na ng ceiling on interest rate. No? Kaya lang, mabigat ho kasi diyan. Napakarami hong online lending platforms ang hindi ho sumusunod diyan, no? Ito ho yan yung iba ho kasi nagtatanong sa akin, bakit pinapayagan ni SEC? Hindi ho pinapayagan, okay? Kasi upon registration, no, kailangan magpadala ho sila or kailangan silang mag-submit ng business plan eh. Doon sa business plan po kasi nakalagay kung ano yung mga interest, ano yung termino, lahat po and everything, okay? So doon po pagbabasihan ni SEC kung sila ay bibigyan po ng lisensya or whatever. Actually every year yan eh. Okay? Ang mabigat lang po kasi hindi siya na-check na in actual, which is dapat ma-check. Okay? Ayun sa akin po, suggestion lang. Okay? Hindi ko alam kasi hindi naman ho ako taga-gobyerno, no? So ako pwedeng mag-suggest, no? Ngayon, syempre, ang ating gobyerno, they may or they may not, no? Na sundin yung aking suggestion or kahit sino man tao. Okay? Kasi sila ho ang mga experts diyan. Okay? Hindi naman ho ako. Ako ho ay maniningi lamang po, no? Na kahit papano may alam ho sa mga batas at memorandum. Kaya ho ako nandito para ho tumulong dun sa mga naaabuso. No, para at least din maibsan yung mga nararamdaman po nila na anxiety, depression, tsaka yung emotional stress na nararamdaman. Kasi napakabigat ho nun eh. Ngayon, dun ho sa pag-i-implement, hindi ko na ho sakop yan. Ako, i-relay ko lang po sa inyo kung ano yung memorandum tsaka yung batas para ho may idea kayo. Okay? Kasi mas mainam po, may armas kayo, may alam kayo eh. No? Tsaka ho, ito lang, no, pakiusap ko lang po sa inyo, no, na pwede naman ho kasing maiwasan. Okay? We all know, no, na itong mga abusadong online lending apps is malalaki talaga ang mga interest na ikinakarga, even penalties. Okay? Now, tayo ngayon po, no, kailangan gumawa naman tayo ng sarili nating due diligence, no? Kumbaga, pag-aralan muna natin bago natin pasukin. Okay? Kasi dun sa app nila, nakalagay naman po yung mga reviews and comments. And even sa mga sa mga websites eh. No, ng mga online lending platform. Nakalagay naman dun po yung reviews eh. Okay, sige po, sasabihin nyo, ang mga nag-review nun, mga empleyado nila o mga bayad. Yes, totoo po yun. Okay? Kaya lang po, pag kinlik nyo po kasi yung see all reviews or see all comments, mababasa nyo naman po eh. Okay, mababasa nyo yung may mga review na 1 star, 2 star. Okay, so pag may nakita kayo ron na mga harassment, malaki interest rate, huwag nyo na hong tuluyan. Huwag nyo na hong i-download or huwag na kayong mag-apply doon. Kasi may mga naka-experience po eh. Di po ba? Ulitin ko po sa inyo, yung mga nasa previous videos ko. Meron ho akong na-neglect na ganyan, no, sa pag-order ko sa online shop. Ang pangit no review niya, tatatlo yata yung pangit na review niya o 5. Nineglect ko siya, in-order ko pa rin. Pagdating sa akin ng product, tama yung nasa review. Di po ba? Kaya wag ho natin isa sa walang bahala yung mga reviews po dyan. Kasi sila po on hand na experience nila eh. Di po ba? Kaya matuto lang ho tayong magbasa. No? Ngayon, isa pa pong papakiusap ko sa inyo, no, is i-build nyo yung inyong credit standing. Kasi ang mahirap po dito is kung yung online lending apps na yan is submitting entity ng CIC, no, ay wala na. Masisira na ho kagad ang inyong ang credit standing. Kasi biruin nyo sa igsi ng panahon na binibigay nilang termino 7 days. Ito sa inyo, mahaba-haba pa 14 days eh. No? Is ang hirap kasi niyang bayaran. Bakit? Kasi dito po sa Pilipinas, ang sahod natin 15.30. Yung sa inyo, okay pa nga kasi kahit pa paano, pasok siya dun sa 15.30. Di po ba? Pero kalimitan po ng mga abusadong online lending apps, no? 7 days lang.
No, parang ginagawa nila tulay lang, makaano ka lang, makasurvive ka lang, tangin mo, tas gano'n. Eh, hindi naman ho kasi nila ini-explain. Yun ho ang napakabigat dun eh. Di ba? Kasi importante po na maintindihan ng isang nangungutang o nanghihiram yung kanyang magiging obligasyon. Kaya nga ako ginawang batas ang The Truth in Lending Act. Okay? Importanteng malaman po ng isang individual yung kanyang pinapasok na obligasyon. Alam niya dapat yung interest rate, yung processing fee, gaano ba kahaba yan, magkano ba yung na-approve sa kanya. No, yung mga ganun po, no, hindi, sa iba, iisipin simple, pero kailangan malaman eh. Okay, para lang house rule yan eh, sa bahay mo, di po ba? May bisita ka. Ikaw ayaw mo na ipinapasok yung tsinela sa loob ng bahay o yung sapato sa loob ng bahay. Hindi ho kasi lahat ng tao ginagawa yun. So, kailangan i-inform mo ngayon yung bisita mo na, oh, hindi ako nagpapapasok ng tao na suot ang sapatos. Oh, parang, ano yun, parang The Truth in Lending Act ninyo. Sinabi mo sa kanya na hindi, para sa'yo, hindi accepted sa'yo yun. Ngayon, yung batas na The Truth in Lending Act is applicable sa financing saka sa lending. Which hindi nila ginagawa. Diba? Doon ho natatrap ang mga tao eh. Tapos, ito pa, yung advertisement pa nila, very deceiving. Diba? Ilalagay nila sa ads nila na mababa lang ang interest rate, tapos hanggang 180 days, 120 days, di ba? Pero pag putok ng bola, pag na-applyan mo na siya, oh, naklik mo na yung ano, ayun, 7 days lang pala. Yes, ay totoo po ito na ang lending at ang financing ang masusunod kung magkano ma-approve, kung gaano kahaba. Pero, kailangan i-discuss nila doon sa kanilang mga kliyente. Hindi ho yan basta-basta na kung magkano yung ma-approve, okay na yan. Tapos na yan. Diba? Tapos online pa. Di po ba? Yun nga ho, kausap mo na, personal, hindi pa kayo nagkakaintindihan. Diba? So, kailangan mas lalong ipaintindi dahil nga online. Yan ho ang mahirap sa atin ngayon. Diba? Tapos, ito pa, sinabi nyo, hindi makatao ang interes. O, tapos, pag hindi ka nakabayad, mamamahiya pa. Which is, totoo yan. Yan ang nangyayari ho. Bitter truth yan. Okay? Yung sa ceiling on interest rate, na-discuss na natin, totoong malaki silang magkarga. Yung sa inyo lang ho, 50% in 14 days, ba, hindi ho tama yun. Okay? So, you have the right to complain. Ngayon, kung babayaran nyo siya, no? Kasi sakop po siya ng ceiling on interest rate dahil 6,000 lang eh. Diba? Pag 10,000 pababaho at hindi ulalagpas ang termino ng 4 na buwan, okay? Pasok siya dun sa ceiling on interest rate. So meaning, ang maximum lang na po pwedeng ikarga sa inyong interest is 15% per month. Per month po yan, hindi yan per day. Okay? So, sundin nyo lang yun pag mabayaran nyo siya. Okay? Kasi nga ho, deceiving yung ginawa nila, hindi na in-explain sa inyo. Meron na kagad silang meron na kagad silang tama dun sa Kasi pag hindi nyo ho sinunod ang isang batas, ibig sabihin, sinaway nyo siya. So meron ka na, may liability na, may liability na yung yung lending or yung financing na yan. Okay? Maliwanag ho tayo doon. Ngayon, dun sa pamamahiya, yan ho. Yan yung kalimitan na nagiging problema ngayon kasi dahil nga ho hindi in-explain, so ngayon, walang alam ho yun ng hiram. Di po ba? So, minsan yan lalagpas. Okay? Minsan ho yan, magugulat na lang. Pagka isinuli naman, yung pera, hindi naman nila tatanggapin. Diba? Tatawagan nyo, hindi naman sila makontak. I-message nyo, hindi naman sila makontak. Yun know, napakahirap sa mga yan eh. Di ba? Para kayo nakikipag-deal sa multo. Di ba? Mahirap po, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo silang tatangkilikin. Nisubok po, huwag niyo subukan kasi masakit sa ulo eh. Bakit? Tingnan niyo marami yung nagko-comment sa akin maraming beses lang nakahiram. Good, nakakabayad sila eh. Pero oras na sumablay sila, ano ginagawa sa kanila? Di po ba? Pinapahiya na. Hinaharas na. Di ba? Yung mga yan, wala akong pakialam sa inyo yan. Ang pakialam lang yan yung pera nila.
Ganun ho yung mga abusadong online lending apps na yan. Walang konsiderasyon na ikaw nakasampu ka ng beses ng utang sa kanila, walang sablay. Natural ho ang tao dumarating sa may mga punto ng buhay, no, na nagigipit ka. Yung makiusap ka lang sana, payagan nila, kung papayag sila, di pumayag sila, di ba? Kasi dapat yan kasama doon sa policies and procedure nila na in a event na ang isang kliyente hindi nakahulog, meron kang po pwedeng gawin, meron siyang pupuntahan. Hindi yung tatakutin mo, iaharas mo, hindi naman kasama sa paniningil yun. Bawal nga yun, kaya nga tayo may prohibition on unfair debt collection practices Di ho ba? Kaya nga ho ako, yung lagi kong sinasabi, hanggat maaari, huwag niyong hiraman. Di ho ba? Ito ho yung dahilan, bakit hindi niyo sila dapat hiraman? Ayan. O di ba, malaki interest. Pagka hindi ka nakabayad, iaharas ka na. Now, ngayon, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na pwede tayong mag-complain pag nandyan na tayo. Okay? Pagka nakahiram na tayo, tapos inaabuso na tayo, meron ho dyan sa aking description box yung iMessage, dyan ho kayo magko-complain para po sa SEC. Okay? File nyo po yung complaint, nandyan naman ho lahat ng instructions kung paano. I-click nyo na lang po siya, okay? Tapos para mas maintindihan nyo po yung ceiling of interest rate, nandyan din po sa aking description box. I-click nyo na lang din po, babasahin nyo. Actually, yun FAQ yun Punto por punto, sasagutin niya po sa inyo, kaya maganda yon. Okay? Ngayon, pwede rin ho kayo mag-complain sa National Privacy Commission kasi po, di po ba kinuha kayo ng mga detalye ng mga yan. Yung details nyo mismo, ang ginagawang panakot laban sa inyo. Okay? Tapos, pwede ho sa PNP, sa NBI, tsaka po sa Department of Justice. Okay? Nasa sa inyo na po yan kung paano nyo sila i-complain. No? Kung sa tingin nyo kayo ay naabuso, i-complain nyo po. Ngayon, pag i-complain nyo, dapat yan dire-diretso. Hindi nyo po pwedeng i-complain nyo lang siya through online. No? Kasi kailangan yan, ma-present nyo yung inyong ebidensya doon sa magpapatawag po sa inyo para matuluyan, ma-revoke na yung kanilang lisensya. Kaya lang ako, sabi ko sa inyo, kalimitan, no? Di umano daw po ang mga abusadong online lending apps hindi dito ho nag-ooperate. And syempre, dapat tayo gumagawa ng sarili nating pagsasaliksik bago natin pasukin yung isa pong obligasyon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y nakatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Igunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.